Good day, Sir Alex. Itago niyo na lang ako sa pangalang Judel. Ibabahagi ko lang ang kwento at karanasan ng aking nanay itaas sa aswang. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas, kung kailan nasa 12 anyos pa lang siya noon at nasa ika-6 na baitang. Namatay sa sakit ang kapatid ni Lola noon, Sir Alex. Kaya nagpunta si Mama roon, siyempre kasama si Lola para may makaalalay o makatulong sa mga gawain. Malayo ang lugar na yon kasi paanan ito ng bundok. May mga kapitbahay naman pero hindi gaanong malapit. May mga bumibisita naman at nakikipaglamay lalo na yung mga mahilig magsugal. 3 araw ang stay nila Mama roon hanggang sa mailibing yung namayapa. Pero bago yun, sir, sa ikalawa at ikatlong gabi, merong natuklasan ang nanay ko sa isang kapitbahay na matandang babae. Sa unang araw nila sa lugar na yon, dahil mahilig mag-ikot-ikot, binilinan si Mama ni Lola at ng mga tiyahin niya na huwag lumapit sa bahay ng isang kapitbahay nila roon sapagkat masungit daw ang matandang nakatira, may ubo pa at hika na baka makahawa. Lumapit kasi si Mama noon at ang kanyang pinsan nang hindi nagpaalam kay Lola. Sabi ni Mama, maganda raw maglakad-lakad sa palibot ng lugar doon kasi presko sa mata, maraming mga punong kahoy at marami ring mga bulaklak at halaman. Pagkukwento niya, Sir Alex, yung bahay daw ng matanda, merong portion sa bubong na butas at kasya ang tao tapos may parang lapagan na kung ano sa gilid nito, dun din mismo sa may butas ng bubong. At kaya nila nakita ay dahil nasa mababang bahagi nakatirik yung bahay na yon. Nang magtanong sila kay Lola kung bakit ganun ang bahay ng kapitbahay doon, dito na sila binilinan na wag lumapit kasi masungit at may sakit daw ang matanda na yon. Hanggang si Lola na mismo ang nagsabi kay Mama noon na wag lumapit sa bahay na yon dahil aswang di umano ang nakatirang matanda roon. Sa umpisa ay parang hindi naniniwala ang aking mama kasi normal lang naman daw na tao ang matanda ng kanilang makita. Napadungaw-dungaw pa sa bintana. Ay, basta wag kayong lumapit doon, naiintindihan nyo ba? Opo, Mama. So ayun na nga po, sir. Sa unang gabi nila ay wala pang bisita. Walang ibang tao, kung baga, sila-sila lang ang nandudoon o magkakamag-anak. Si Mama ay mag-isa lang nun sa sala kasi nasa kusina ang nanay at mga tiyahin niya. Ang kabaong ay nakapwesto malapit sa bintana. Yung nanay ko naman ay nakaupo sa dulo. Hilera lang din ng kabaong kung kaya hindi niya makikita kung may tao sa labas ng bintana. Bukod pa doon sa labas, medyo madilim-dilim ng konti kasi hindi masyadong abot ng ilaw. Maya-maya nun, habang nakaupo, napalingon ang aking nanay, sir, sa kabaong sa kadahilan ng may kamay daw galing sa labas ng bintana hinawi ang kurtina pagkatapos ay humawak sa kabaong nung namatay. Medyo maitim na kamay tapos medyo mabalahibo rin daw, Sir Alex. Hindi kaagad nakapagsalita si Mama ko noon kasi medyo nasyak siya pero ang nasa isip niya may tao lang sa labas ng bintana. Baka may kamag-anak na hindi muna pumasok kundi sumilip lang muna roon. Dala ng pagtataka, Sir Alex, dahan-dahan na tumayo ang aking nanay pagkatapos ay lumapit sa may bintana na yon. Nakikita niya kasi gumagalaw-galaw pa ang kortina, palatandaang nandoon pa yung tao sa labas. Pinilabutan ang mama ko, Sir Alex, pagkasilay niya sa may bintana kasi ang nakita niya yung kapitbahay nilang matanda na sinasabing isa di umanong aswang. Sa kanyang nasaksihan, doon nakumbinsi siya na totoo ang sabi nila Lola tungkol sa kapitbahay nilang ito. E paano ba naman kasi sobrang pula raw ng mga mata nito tapos nanlalaki at bilog na bilog ang mata. Pagkakita niya, dali-dali rin daw itong umupo pagtapos ay nawala.
Si Mama naman, napatili nang wala sa oras. Sir Alex, ikaw ba naman makakita ng ganoong itsura, di ba? Kinabukasan nun, pinuntahan daw ng isang tiyuhin ni Mama yung kapitbahay nila na yon at kinausap. Ang sabi, kung gusto niyang bumisita sa namatay, magpunta lang at hindi yung palihim. Nagaan yung kung ano-ano na nakakatakot. So ibig sabihin, yung kapitbahay pala na yon ay bantog sa lugar. Alam din daw nito na alam ng mga kapitbahay niya ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ang hindi nila maipaliwanag nun, bakit daw hinawakan ng aswang na kapitbahay yung kabaong kasi nung tinatanong, hindi raw sumasagot at hindi inamin yung kanyang ginawa. Sabi naman nila, siguro baka na-miss lang daw nito yung namatay kasi may mga pagkakataong nag-uusap daw ang dalawa. Kung baga, magkaibigan din sila. Nang dahil sa pangyayari na yon, Sir Alex, talagang natakot ang nanay ko noon. Kahit man lang sumilip sa bahay nung matandang yon, hindi na nila ginawa sa kadahilan ng nangingilabot daw talaga siya. Saad naman ni Lola kay Mama, pangiting-iting sinabi nito na kaya raw may butas ang bubong ng kapitbahay nilang iyon ay dahil isa nga itong aswang. Lumilipad tuwing gabi. Sa butas na yun dumadaan at yung parang lapagan sa ibabaw, doon din daw siya dumadapo. At yun lang po sir ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo kahit maikli lang. Lubos na gumagalang, Judel ng Mindanao. Mapagpalang araw sa lahat ng taga-subaybay sa programang ito, lalo na sa ating narrator Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tata. Magbabahagi po ako sir ng maikling karanasan tungkol sa aswang. Dati akong trabahador sa sagingan sa lugar ng Sarangani. May mga pagkakataong ginagabi sa pag-uwi dahil naglalakad lang ako pauwi sa amin Sir Alex. Mula sa trabahuan, nasa mga kalahating oras lang naman ang lakaran papunta sa maliit na bahay kubo na aking inupahan. Kung hindi nyo na itatanong, dayo lang po ako sa lugar na yon, bali taga Bukidnon talaga ang aking pinagmulan. Sumama lang ako sa aking tiyuhin na siyang nagpapasok sa akin bilang isang trabahador ng plantasyon na yon. Yung bahay naman po ng tito ko sir, malayo sa aking pinagtatrabahuan kung kaya naisipan kong rentahan yung isang maliit na kubo roon kung saan malapit sa planta. Kahit walang kuryente, ayos lang kaysa naman araw-araw na uuwi, diba? Mahirap yon, magastos pa. Tahimik ang lugar doon, bunsod ng puro puno ng saging ang makikita mo sa palibot. Doon naman sa kubo, may iilang kabahayan pero malalayo ang agwat. May mga pagkakataon lalo na kapag araw ng sahod, nagiinuman kami sa bahay ng kasamahan ko sa trabaho na si Loloy. Yung bahay po nila sir, medyo malayo mula sa aking kubo. Kung susumahin, nasa mga kalahating oras din kung lalakarin at sa gitna ng kasagingan kadadaan. At yun na nga po, minsan, inimbita ako ni Loloy sa kanila dahil kaarawan ng tatay niya. Tiyempo rin nakakasahod lang namin noon kung kaya. Pumayag ako at nagdala na lang ng damit sa trabahoan Sir Alex para diretsyo na sa bahay ng aking kaibigan. Alas 5 pasado ng hapon medyo alanganin pa ako kasi pagod sa trabaho. Ngunit dahil nagkausap na kami ni Loloy, pumunta na lang talaga kasi maghihintay sa akin ang kaibigan ko na yon. At habang naglalakad, maya-maya kalagitnaan may napansin akong asong itim sa aking likuran. Sumulpot na lang ito bigla mula siguro sa gitna ng kasagingan. Malayo naman ang distansya nito kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa di nagtagal Sir Alex, nagulat na lang ako kasi yung aso na yun ay malapit na sa aking likuran. Kung hindi ako nagkakamali,
Wala pang 10 dipa ang distansya nito mula sa aking kinatatayuan. Napansin ko na lang, binubuntutan pala ako ng aso na ito. Medyo kakaba-kaba kasi naglalaway yellow ang mata at nakabahag ang buntot. Ang nakakapagtaka pa, Sir Alex, malaki ang tenga nito. Aso naman siya, pero kakaiba lang ang tenga kasi malapad ito katulad nung aso na kung tawagin ay hyena. Lingon ako ng lingon noon habang naglalakad. Hindi mapakali baka bigla na lang umatake pagka hindi ko tinignan. Sa isip-isip ko pa, baka asong may rabies ang aso na yon at bigla na lang mangagat sa likod. Kaya binunot ko ang aking itak pagkatapos ay itinaboy ito sa pamamagitan ng pagwasiwas. Lumayo naman ng hayop, Sir Alex, pumasok sa gitna ng sagingan hanggang sa maglaho sa aking paningin. At yun na nga po, matapos magsalo-salo sa kaarawan ng tatay ni Loloy, nag-inuman kami ng konti. At habang nagiinuman, nakarinig kami ng mga ingay o tunog ng parang sa aswang. Wak! Wak! Sabi ko pa sa aking kasama, Tol, may aswang. Aswang yan, di ba? Natawa naman si Loloy, Sir Alex, at sagot nito, Sus, naniniwala ka pala sa mga kwentong ganyan. Walang aswang, Tol. Yung naririnig nating padaan-daan dyan sa ibabaw, mga pato lang yan. Lumilipad. Yung wild duck ba? Alam mo ba yun? Siyempre, alam ko yun. Doon yan sila sa malawak na tubigan sa dulo ng kasagingan. Ah, kaya pala. Hindi ako nagtagal doon, Sir Alex, dahil masama ang aking pakiramdam noon. Pagkatapos ay may trabaho pa kinabukasan. 9:00 ng gabi, nagpaalam ako kay Loloy. Ihahatid sana ako gamit ang motorsiklo kaso huli nang napansin na butas pala ang gulong nito. So ang nangyari, pinahiram na lamang ako ni Loloy ng bisikleta niya at sabi nito kukunin niya na lang daw kinabukasan sa planta. Kampante lang ako noon, Sir Alex. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, dito nangyari ang aking karanasan na talaga namang hinding-hindi ko nakakalimutan. Napakadilim ng mga oras na yon dahil patay ang buwan. Wala akong flashlight kaya dahan-dahan lang talaga sa pagbibisikleta. Makaraan ng ilang minuto, may nauulinigan akong isang ingay sa loob ng kasagingan, Sir Alex, na para bang kung anong hayop na binabali ang mga dahon ng saging at binabangga ang mga puno. Nang dahil doon, nilakasan ko ng konti ang pagbibisikleta para makaalis na sa bahagi kung saan parang may hayop na nagwawala. Ngunit pagkarating ko sa unahan, malayo na ito, sir, mula sa bahagi na may nag-iingay. Dito na ako kinabahan dahil nandoon na naman yung ingay na yon. Hanggang sa makarinig ako ng huni ng aswang. Sa punto na yon ay binilisan ko na ang takbo kasi iniisip ko talaga, iba na ito. Subalit habang nagmamaneho, Sir Alex, kung gaano kabilis ang aking takbo, animoy nakasunod lamang sa akin yung kung anong hayop na nag-iingay sa kasagingan. Hanggang ilang sandali pa, pagdating ko sa may kanto kung saan sementado na ang daan, biglang may sumulpot sa aking harapan mula sa loob ng sagingan at akin po itong nasagasaan. Kaya ang nangyari, ako'y sumemplang at ang masaklap pa, nabali ang tinidor ng bisikleta. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Alex, yung aking nasagasaan ay yung asong nakabuntot sa akin noong hapon. Isa pala itong aswang. Siya ang nag-iingay sa loob ng kasagingan pagkatapos ako ang kanyang pakay. Pagkasagasa, hindi man lang nasaktan. Akala ko pa nga'y buwig lang ng saging na hinagis. Ngunit nang tumayo, doon ko lamang napagtanto na isa na palang aswang. Isang taong kuba, itim ang katawan, pero nasaan yung aswang? Nakakapangilabot dahil ang mga mata nito ay nagbabaga sa pula. Kung hindi lang siguro malakas ang aking dungan, siguro nadali na ako ng nilalang na yon.
Ngunit dahil laking bundok din kaming magkakapatid, Sir Alex, sa isip-isip ko pa kung magpapadaig ako, hindi na makakauwi ng buhay. So ang ginawa ko, walang kung ano-ano'y binunot ko ang aking itak na gamit pang tabas ng saging. Pagkatapos ay winawas-iwas. Umaakmang mandumog ang aswang na yun pero hindi makalapit gawa ng walang tigil din ang aking pagwawasiwas noon. Mura ako ng mura at sabi ko pa, tatadtarin ko talaga siya kapag lalapit sa akin. Hanggang ilang sandali noon, labis ang aking pasasalamat dahil may paparating na jeep, Sir Alex, na mayroong kargang mga saging at may mga alalay pa na nakasakay sa ibabaw. At sa maniwala kayo o hindi, yung aswang, Sir Alex, sa isang kisap mata, nag-anyo itong aso bago pa man tamaan ng ilaw ng sasakyan. Ang bilis lang kumilos na akala mo, isang pusa. So ang ginawa ko, dinampot ang tinidor na may kasamang gulong ng bisikleta, kagad na pinara ang jeep, pagkatapos ay sumigaw ng tulong. Huminto naman ito, nagtanong ang driver. Sabi ko sa kanya, baka pwedeng makahits kasi nabali ang aking bisikleta. At nung nakasakay na, sir, nagtanong yung driver kung bakit nabali. Nung sinabi ko sa kanila ang tunay na nangyari, nagulat ang mga ito. Buti na lang daw at hindi ako nadali ng aswang. Kung wala raw akong dalang itak, anigurado baka natulad na daw ako sa isang taong dinumog ng aswang sa kaparehong lugar. Nalaman ko na lang, Sir Alex, yung mismong lugar pala na aking pinuntahan ay doon nakatira ang bantog na aswang. Ganun pa man, sa kabila ng mga nangyari, pasalamat na lang ako, Sir Alex, dahil nakaligtas naman po sa tiyak na kapahamakan. Pinalitan ko ang bisikleta na aking nasira. Pagkatapos noon ay hindi na nagpupunta sa lugar ng aking kaibigan. Iwas na lang talaga dahil sa isip-isip ko pa, kung hindi ako ang madali ng aswang, baka ako pa ang makapatay sa kanya. At yun lang po, sir, ang aking maikling kwento. Hanggang sa muli, Tata ng Bukidnon. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.